Kanina, doon sa may batasang pambansa, ang mga personalidad na matunog na posibleng mabigyan ng pwesto sa pagpasok ng Administrasyong Aquino. Nakatutok si Lia Manyala. Bukod sa mga dumalong kaanak at malalapit na kaibigan ni President-elect Noynoy Aquino sa proklamasyon kanina, dumalo rin ang ilan sa umano'y pwedeng maging bahagi ng kanyang administrasyon. Kasakasama ni Aquino ang sinasabing malapit na kaibigan at kaklase sa Ateneo de Manila na si Attorney Paquito Jojo Ochoa Jr. na napipisil daw bilang Executive Secretary. Tumangging magpa-interview sa media si Ochoa. Todo iwas naman sa media si Ray Marfil na sinasabing susunod na Assistant Secretary sa Office of the Press Secretary. Puro pabiro ang sagot ni Marfil sa media. Wala pa naman hong ganon, pero alam ko in-offer ring bearer. Dalawa sa kumpirmadong balik gobyerno sina Dinky Soliman at Ging Deles. Si Soliman balik DSWD, si Deles sa peace process. Ang pakiramdam ko nga sa ngayon ay malaking pangamba dahil napakalaki ang inaasahan ng mga mamamayan, subalit malakas din ang aking kalooban sapagkat napakaraming taong tumulong. Nasa gallery din si Dingdong Dantes na napipisil daw na maging head ng National Youth Commission at si Mother Lily Monteverde na napipisil daw sa Optical Media Board. Congratulations to my dear Noy, and I'm sure he's going to be a very, very good president. Ang talk show host na si Boy Abunda na malapit sa pamilya Aquino present din. Pero kahit present sa okasyon, hindi pa rin daw tinanggap ni Abunda ang alok na maging Tourism Secretary. I've thought about it again and I'm standing by my initial reaction to decline the post. Not now. Si Liz Uy na sinasabing magiging stylist ni Aquino halos umiwas sa media. Nako, next time na lang po. Kung ang ibang napapabalitang iniaalok ay nagde-deny, ang iba namang kahit hindi alokin, nagpepresenta, tulad ni Wanna Change. Pag maganda ang ginagawa nila, suportahan. Pag mali, pitpitin ang mga B. Si dating House Speaker Jose De Venecia handa rin tumulong pero hindi raw muna sa ngayon. I am now the chairman of the political parties in Asia, so I am moving around Asia a lot. And but anything that I can do for President Aquino and for the country, I'll be delighted to do it. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Sa umpisa ng laban sa pagka-vice-presidente, ang mga pangalang Senador Mar Rojas at Senadora Loren Legarda ang nagbabanggaan, hindi po ba? Pero ang umalagwa kalaunan, si Jejo Marbinay. Paano nga ba naungusan ni Binay ang kanyang mga katunggali? Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Si Senator Chis Escudero ang itinuturing na puwersa sa likod ng kampanya ni Vice President-elect Jojo Marbinay. Pebrero na mag-take over siya sa makinarya ni Binay noong mga panahong nangunguna si Senador Mar Rojas sa mga survey habang hindi man lang maka 10% si Binay. Hindi mo pwedeng pagtawanan at hindi mo pwedeng maliitin yung ika nga nilalamangan mo sa mga panahong yon. Marapat at dapat tumakbo ng palaging takot hanggang sa dulo, hanggang matapos ang eleksyon. Habang nasa bangga ang Mar at Loren ang atensyon ng lahat, tahimik daw na gumagapang sa mga botante ang nooy malayong pangatlo na si Binay. Malalokal na kampanya ang ginawa niya, nasipag lang talaga ang katapat, hindi pwedeng tawaran yan. 3 linggo bago ang eleksyon, binuhos ni Binay ang lahat ng meron siya. Ang mga TV ad ni Cheese, kasabay ng misteryosong Noybi campaign o yung mga nagtutulak na sina Noynoy Aquino at Binay ang iboto. Maliban sa kampante raw masyado si Rojas, marami rin daw mali sa kanyang mga diskarte. May sarili kasi isang ads na basically nagdidiin sa Mr. Palengke, no? Hindi doon sa corruption. Nung mamatay si dating Pangulong Cory noong isang taon, corruption daw ang naging usong laban at kampanya. Binago na yung landscape ng kampanya. Naging usapin na yung kanyang standard versus sa standard ni Gloria. Hindi doon hati eh. Si Gloria naging issue. Mali rin daw na habang nakadilaw si Noynoy at ang mga kasama sa kampanya, lutang na lutang ang bukod tanging blue ni Mar. Diyan naman daw nakaisa si Binay na nakidilaw kay Noynoy kahit orange ang katambal na si Erap. Kumbaga, hindi siya lumaban sa natural na kalaban. Sumakay siya. Eh, mahina si Mar dito kasi ang datingan ni Mar, alyado lang. Hindi talaga yelo. Pero ang kampo ni Mar Rojas di pa raw susuko. Nasa probinsya raw si Rojas pero ang legal team niya patuloy na nagtatrabaho para sa balak na ihaing protesta. Gusto nilang balikan at usisain ang 3 milyong idineklarang null votes. He gave us instructions to gather all the documents, all the data, all the evidence, all the records, and to review in preparation for the filing of a protest. Sabi ng mga political analyst, marami raw dapat matutunan ang mga kakandidato sa karanasan ni Mar at Binay.
na minsan hindi rin nadadaan sa dami ng pondo o pasikatan ng labanan. Mahalaga pa rin sa lahat ang estratehiya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Pinagtaguluhan kanina si President-elect Noynoy Aquino mula pa lang pag-alis niya sa kanyang bahay hanggang makarating siya sa Batasang Pambansa. Ang tumutok sa kanya ay si Sandra Aguinaldo. Alauna ng hapon lumabas sa kanyang bahay si President-elect Noynoy Aquino, sumakay sa kanyang bulletproof car at tumulak na papuntang Batasang Pambansa. Pero sa labas ng kanyang bahay, ito ang bumati sa kanya. Kapuntot ng kanyang sasakyan ang van ni Chris Aquino kasama ang designer ng Barong Tagalog ni Noynoy na si JC Buendia. Pagdating sa Batasan, tumuloy siya sa isang holding area. Doon nakasama niya ang kumparing si Senador Chis Escudero at napiling Executive Secretary na si Paquito Ochoa. Ilang mambabatas din ang bumati kay Aquino sa kanyang tagumpay, kabilang na ang kanyang mga kapartido. Maya-maya pa, sinundo na siya ng 6 na senador at kongresista para dalhin sa session hall. Kapansin-pansin ang